Davao City Central Post Office. Ladies and gentlemen, I would like you to represent Duterte Country. Duterte Country means Davao City. Okay? So bakit nga ba siya tinawag na Duterte Country ng mga tao? Lalo na sa kanyang mga tagahanga. Kasi ang Davao City is na-transform talaga from nobody into somebody. Nobody to somebody. Basta hindi siya kilala ang Davao City. Ano lang ba talaga siya dati? Basta literal siya na hindi siya kilala. Pero dahil nga sa mga Dutertes, talagang na-transform ang syudad into so many faces na napakasikat, na napaka-familiar, napaka-popular, no? Sa buong, hindi lang sa Pilipinas. Oh, may magagalit na naman ngayon na sasabihin ko to na sa buong mundo, no? Kilala ang Davao City. Bahala ka na nga dyan. Basta ang Davao City is top, siya. Marami siyang napasukan ng mga kategory, no? Na isa sa pinaka malinis ang tubig, pinakamalinis ang hangin, safest city, livable city, low cost of living, tapos ano pa ba siya? Basta marami siyang mga city ordinances na dito nagsimula sa Davao at ginaya ng ibang mga probinsya sa Pilipinas. Tapos the one and only, the first ever city in Southeast Asia na nagkakaroon ng 911. Alam niyo yung mga ganon, di ba? Tapos sa pinakamaraming mga installed functioning CCTV cameras sa buong Pilipinas. And ito akin lang to ha. Observation ko lang. Pinakamaraming parks sa buong Pilipinas is Davao City. So bahala kayo kung magalit kayo, no? Pero yun lang yung ang daming nagawa ni Digong sa Davao. Ang dami niya nagawa sa Davao, which is enough na siya para sa akin para i-idolize ko talaga siya. Hindi man idolize, kumbaga parang hahangaan, sasaluduhan, re-respetuhin, parang gano'n, no? So kung kumbaga yung kanyang advocacy, yung kanyang advocacy sa buhay, yung kanyang prinsipyo, advokasya to elevate people's life, di ba? From poorest, alam niyo yun, para to elevate the livelihood or the lifestyle of the poor and its people, di ba? So ang dami niya nagawa. So ako, ano ba magagawa ko? So maliban sa pagiging law-abiding citizen, so syempre isa tayo dyan sa sumunod sa kanyang mga panukalang batas na nagawa niya sa city ordinance sa Davao. So yun lang, kumbaga parang i-spread ko yung kanyang mga nagagawa, di ba? So dati, sa totoo lang, maniwala kayo, hindi mahagala, wala pang YouTube, hindi pa uso ang vlogging. Oo. Early as sasabihin ko, paulit-ulit to talaga, no? Na trivia na lang ba? Na nagsastart ako sa trabaho na kahit saang lugar sa Pilipinas, ako'y nadidestino at na-assign. So, way back 2007, dyan ako nagsastart. So, from Davao, nakapag-explore ako ng Tagum, nakapag-explore ako ng Digos, Caraga region, sa may central part of Mindanao, tapos hanggang sa Visayas and Luzon, no? So inikot-ikot ko yung mga lugar na yun. Dala-dala ko yung pangalan na Davao. So pag sinabing Davao, Davaoenyo, affiliated dyan. Oo, yung pangalang Duterte, di ba? Pag sinabing Davao, Duterte kagad yan. Pag sinabing Duterte, ano ba pag sinabing Duterte? Good governance, di ba? Pag good governance, pag good governance meaning Duterte, parang ganun yun eh. Oo, tapos pag sinabing Davao, yun, masasarap na mga prutas at napakamurang mga prutas, napakagandang syudad, napakagandang pamumuno ng Duterte ni Digong. Ano yan ha, kailan ba ako nagsimulang nakapagpunta sa Butuan? Like 2007, no, yun ang pinakamali ako napuntahan, Butuan City, 2007. Agusan Province in the Surigao Province. Ito sa 2007. Tapos 2009 naman ay nakapag-explore ako sa may bandang Leyte and Samar. O yun, so dadadala ko yung pangalan talaga, syempre taga Davao. Syempre during interview, may mga interview talaga nagaganap, no, sa mga manager, no, sa mga branches na nadidestinuhan ko na assign. So although meron silang background na sa akin. So syempre knowing na taga Davao. So kumbaga parang interesting na sila kumbaga it sound interesting pag ikaw ay taga Davao, parang gano'n, no? Parang medyo wow, taga Davao. So ano kaya hitsura nito, 'di ba? Syempre maliban sa yung portfolio, basta yung ID na hawak nila, kasi syempre same company lang, no? So bagong mukha, taga Davao pa. So sila dinig lang nila yung Davao lagi sa news, no, na yun na nga nananampal ng mga pulis na mga bastos, 'di ba?
pinapalunok sa scammer ang kanyang picking papilis, di ba? Yung pinagpapalo ng stick ang kamay ng mga batang mandurukot in front of the televised talaga, in front of the mainstream media. Tapos basta maraming mga ganong ganap ba na maaaring kasiraan ni Duterte kasi nga dito tayo sa mundong na puno ng mga hipokrito at magpapanggap na mga banal, mga formal, professional, kung ano-ano pa man. So si Digong wala siyang gano'n, wala siyang pakialam kung sabihan siyang unethical, parang gano'n, no? So wala siyang paki. So para sa akin bilang isang Davaoenyo, talagang dala-dala ko yung pangalan ni Digong, no? I mean, ang Davao City, and at the same time ni Tatay Digong, ni Duterte, talaga na, wow, taga Davao ka pala. Balita ko, kumbaga parang kino-confirm nila na gano'n nga ba talaga katotoo na maganda daw ang Davao. So, syempre, doon na magsisimula yung ko, di ba? So, syempre, yung experience ko as the Davaoenyo mismo, masasabi kong, maganda ang Davao kasi doon mura ang pagkain, maganda yung lugar, very accessible, tapos very kumbaga may mga isolated cases sa mga crimes pero napakababa, parang gano'n, no? Tapos so far talaga hindi ko pa na-experience na nanakawan, na isnatchan dito sa Davao City. Tapos alam niyo yun. So ganong mga experience ba na kung hindi mo na kailangan magmayabang or hindi mo na kailangan magsinungaling, no? Just to reach your city or your lugar ba kung saan ka nakatira, di ba? Hindi mo na kailangan gumagawa ng kwento para lang tawag nito para sumikat or para mapag-usapan, di ba? Para ma-appreciate ng mga taga-ibang rehiyon. So yun lang, kumbaga naririnig nila, tapos ang kailangan lang marinig sa akin is yung confirmation lang as a Davaoenyo. So yun, sabi ko, ganun, totoo yun. Tapos ito pa, siyempre malinis ang mga taga Davao, kumbaga disiplinado ba, kumbaga no? Hindi pala malinis, kundi disiplinado. Na bawal magtapon-tapon ng mga basura kung saan-saan. So syempre, dala mo yung ganong proud since proud Davaoenyo ka, dala-dala mo yung ganong turo, no, dito sa disiplina dito sa Davao. So pagka pupunta ka sa ibang lugar, syempre alam nga naman na syempre hindi pwedeng kabaliktaran nun ang ipapakita mo sa mga tao. For example, pumunta ko ng Legazpi in Samar, di ba? Sa Bicol, ganon, basta Bicol region, inikot ko rin yan. So hindi ako pwedeng umasta na burara, yung basta nagtatapon lang ng mga basura kung saan-saan kasi naturing ang taga Davao tong taong to, pero bakit parang ang bagla-bagla, di ba? Bakit napakaburara? Bakit kung saan-saan na siya nagtatapon? Bakit nagyoyosi siya kung saan-saan? Alam niyo naman ganun. So syempre dala natin yung pangalang Davao, so dala-dala natin yung disiplina kung saan man tayo magpunta. Maliban na lang kung talagang ma-impluwensyahan ka ng mga taong mga dugyot din, no? Mga taong mga burara din sa ibang lugar. So ma-impluwensyahan ka kasi naninirahan ka ng matagal doon. So wala. Ganoon talaga. Pagbalik mo sa Davao, maninibago ka ulit sa disiplina sa patakaran, no? Para maninibago ka sa makukulture shock ka na ulit kasi 3 years, 2 years na wala ka, 5 years or 10 years, sanay ka sa lugar na pinagtatrabahoan mo, naninirahan ka ng matagal na walang problema kung magtatapon ka kung saan-saan, no? So dito sa Davao, very intimidating na magtatapon ka ng mga basura kung saan-saan. Kasi nga napakalinis ng lugar, oh. Kita mo naman, Freedom Park, di ba? Wala ka makikitang basura, trash, talaga kalat. Mga langaw, kung saan-saan na may mga bulok ng mga hayop, patay na mga hayop, walang gano'n, no? Anyway, so ngayon, bakit siya tinawag na Duterte Country? Meron ako dito, since dito pa rin tayo sa City Library, so pinicturean ko lang yung yung kanyang mga sayings ba. Sa totoo lang, taga rito lang naman si Tatay Digong, di ba, sa Davao, pero siyempre kahit pa man na na siya ngayon, siya ay ordinary citizen na siya, pero still since siya ex-president, meron pa rin siyang meron siyang presidential guard, no, PSG. Tapos siyempre tatay siya ng vice president, tatay din siya ng mayor of Davao. So pa rin siya, VIP pa rin siya, kaya hindi siya basta-bastang mapupuntahan sa kanyang bahay, maliban na lang kung depende sa charisma na lang yan. So ito yun, mga hagala. Bali, nung binasa ko to kanina habang ako nagkakape, hindi naman talaga palabasan, no? Parang hindi talaga yung hindi ako yung tipo sa tao na bookworm, no? Malayo sa katotohanan na maging bookworm ako, kasi tamad nga ako mag self-study. Mas matututo ako through discussion. So hindi ko alam kung mababasa niyo to, pero parang blur yata ang datingan sa ating camera. Pero sige, never mind na lang, itututok ko na lang tong camera somewhere. Tapos babasahin ko yung nabasa ko sa libro, no, parang heading ba. So sabi ni Tatay Digong, ito, for what good will good luck sa atin.
Oh, for what good will the progress be? For what good will progress be if its benefits do not trickle down to the poorest of the poor? Let us bear in mind that the test of good government is not whether we can add more to the abundance of those who have much, but whether we can provide to those who have so little. O diba? So shout out dun sa mga nagsasabi, mga nagko-komento naman na mga, I don't know kung mga taga Davao yung mga yon na, or nagpapanggap na sa mga taga Davao na si Duterte daw ay anti-poor. Paano naging anti-poor? Na ang kanyang mga polisiya, ang kanyang mga city ordinances, ang kanyang mga project na ginagawa dito sa Davao is para sa lahat, pangmasa. Oo, lahat ma-access. Lahat ay very useful for all ages, for all walks of lives, no? For all lahat ng mga tao, no? Kahit anong tribo, anong religion, anong sikta, anong edad o ano man ang antas ng pamumuhay, no, di ba? So ang kanyang mga ginagawang mga polisiya, ang kanyang ginagawang mga city ordinances and mga projects is napapakinabangan ng lahat, no? So mostly sa mga mahihirap madalas, di ba? Kaya yung mga nagkomento na si Duterte is anti-poor, very wrong, no? Super maling-mali. Okay? So yan lang nababasa natin, no? So Davao City Mayor and National Literacy Hall of Fame awardee. Ang galing, no? Literacy Hall of Fame awardee pala tong si Tatay Digong. Tapos ito pa, basahin pa natin tong iba niyang mga kasabihan. Ang dami niyang mga sayings in quotes dito, no, sa librong nabasa natin kanina. Okay, quotes in quotes. A leader must be a terror to the few who are evil in order to protect. Wait, blur. Bakit blur? Okay, yan. Dito tayo na area para mas maganda ang view naman for mas magandang magandang tanawin ninyo na makikita. O, diba? Yan. Basahin natin ulit. A leader. Ay, wait lang. Bakit kasi bakit kasi ang bobo natin magbasa? Nahihirapan tuloy tayo dito. Okay. Huwag kang mahulog. Okay, basa. Quotes by Duterte from the mayor. A leader must be a terror to the few who are evil in order to protect the lives and well-being of the many who are good. Okay? Second quotes. I could make this sacrifice if only to save this country from being fractured. Okay? Third quotes. So this generation must realize that there will be other generations after us. We must protect the environment for them, and we must not be consumed by our greed, forgetting that we are just temporary custodians of Mother Earth's wealth and resources. I do not have brilliance. Okay, quote number 5. 1, 2, 3. Quote number 4. I do not have brilliance, wit or smartness. What I have is plain common sense. It is what our country needs. Diba? So number 5, I have grandchildren who are Muslims and Christian. So that's Mayor Duterte once said in explaining why he would like to see an end to the conflict in the southern Philippines. I'm trying to protect everybody here. When I protect everybody, it doesn't mean just their physical being, but to protect their honor. Okay, number 6, I do not care if I born in hell for as long as the people I serve live in paradise. Okay, so yan mga hagala, ano yun ha? Ito yung mga quotes ni Tatay Digong na masasabi natin yung napakaganda kanyang advocacy talaga. Di ba? So, hindi siya anti-poor, di ba? A leader must be a terror to the few who are evil in order to protect the lives and well-being of the many who are good. So, dyan pa lang, di ba? Sino bang gumagawa niya na tao? Sino ba ang mga taong may mga ganyang advokasya or mga ganong mga mission or ganong mga gustong mangyari sa buhay nila, di ba? Yan yung mga hero. Oh, sino-sino ba yan? Sila Superman, sila Batman. Basta ang dami mga hero, no? Sa mga palabas. Kaso nga lang, yung mga yun is fiction lang talaga siya. Hanggang storya lang. Although may mga real life hero, pero mga unheard and kulang sa platform.
unheard, kulang sa platform, tapos napaka-limited ng kanilang ano, ng kanilang resources, and at the same time napaka-limited ng kanilang mga riches, no? So ng kanilang mga reach. For example, ako, maaaring masasabi ko yung sarili ko as hero, no? Kaya ko gusto ko rin maging hero. So ginagamit ko yung pagiging hero ko sa natumulong, no? Makapagbigay ng makapag-extend ng help kahit saan, kahit kanino. So yun nga lang, dahil nga sa aking hindi nga ako kasing kagaya ni Digong na mataas ang reach, no? O kaya konti lang yung natutulungan ko. Kasi yun lang din ang kaya ng aking resources, di ba? Yun lang din ang kaya ng aking platform. So yun lang yung advocacy. Meron akong advocacy din. Kaso nga lang, yun na nga, bilang lang sa mga daliri yung aking mga natutulungan. But the point is at least meron tayo. So kung lahat tayo, meron tayong mga mindset na kagaya ni Tatay Digong, lahat tayo 105 million or 110 million Filipinos. Kung lahat tayo meron tayong ganong mindset na hindi makasarili ba, yung talagang ang advocacy natin is not just for ourselves or our own family, kundi kumbaga para sa pangkalahatan ba. So hindi sana ang ganda ng Pilipinas, no, natirhan. Because of everybody's act of humanity. Hindi wow. Okay, so yun ang sa number 2. Okay, sa quote number 2 tayo, balikan natin sa I could make this sacrifice if only to save this country from being fractured, di ba? So yun, ang galing talaga ng ang galing talaga ng advocacy ni Tatay Digong. Dati pa man, nung mayor pa man siya. Talagang selflessness ang ginagawa niya, ang tawag doon, di ba? Tapos yung pangatlo naman yung quotes tuloy. Today's generation must realize that there will be other generations after us. We must protect the environment for them, and we must not be consumed by our greed, forgetting that we are just temporary custodians of Mother Earth's wealth and resources. So, di ba? So, ano din sila? By nature. So, si Tatay Digong, meron siyang naipamanang ugali niya kay, kay Sara Duterte. I don't know kay Pulong in Basti. Basta kaya si Mayor Sara is isa din siya sa notorious na talagang tagapagpangalaga ng inang kalikasan. So, yun na nga, parang lagi niya talagang binabanggit dati na kumbaga parang naniniwala sa siguro para sa kanta ba, no, na hindi na masama ang pag-unlad kung hindi rin naman makakasira ng kalikasan. Parang gano'n, no? So, kung kay Tatay Digong, what is progress? Di ba? Kung kay Tatay Digong is what is progress, or what good will progress be if its benefits do not trickle down to the poorest of the poor? Di ba? So useless ang progresibong lugar, di ba? Ang pagyaman, paglagaw ng isang syudad kung hindi lang din naman makakaabot sa pinaka poorest of the poor, pinakalaylayan ng masa ng bayan, di ba? So kay Sara Duterte naman isinang parang meron din siyang advokasya same sa kanyang tatay na yun na nga, kumbaga aanhin mo yung yung progressive ngayong syudad mo. Maraming mga high-rise building, maraming mga kumpanya, maraming industrial plants or ano pa mga tawag diyan, mga planta, no, plantation. Kung ito din ay makapag-pollute, no, sa ating Mother Earth. So useless din siya. Ang yayaman lang din at yayaman talaga diyan ay ang mga mayayaman na mayaman na, di ba? So hindi siya makapagbibigay din ng maraming benepisyo sa mga mahihirap, di ba? Oo, makakabenepisyo yung mga mahihirap kasi makapag-provide ng trabaho, pero kumusta naman yung ating future generations, di ba? So sila yung magsasuffer sa tinatawag na climate change, ito yung global warming, di ba? Dahil nga sa mga pollution natin. Kaya meron din, maliban sa height restriction ng ng ating mga gusali sa Davao, meron ding patakaran ng Davao City na kailangan yung iyong mga gagawing mga plantation dito sa Davao, kailangan hindi siya nakakasira, hindi siya makapag-pollute sa ating hangin, tubig at ilog o kung saan pa man, di ba? Okay, so ano pa bang advocacy ni Tatay Digong? Ulitin natin. So to this generation, okay, so yun no, maka-nature sila na mga Dutertes, no, by natures. Tapos I do not have brilliance, wit or smartness. What I have is plain common sense. It is what our country needs. Ibig sabihin, hindi siya trapo, no? Hindi siya yung typical na politician na magaling. Ibig ko sabihin na politician na magaling statemanship, parang ganun ba? Statement na ako si ganito, ganyan. Ayun, di ba? So hindi siya ganun. Basta nasasalita siya pangmasa. Kaya si si Digong talaga, Duterte, si PRRD, former president, napaka-relatable niyang tao. Di ba? Ano siya ba? Hindi siya mahilig mag-sugarcoat, hindi siya mahilig basta siya, ang galing niya kasi is very relatable, no, pangmasa talaga siya. Kaya yun,
nananalo talaga siya. Hanggang ngayon, no, isa pa rin siya sa may nag-serving for senatorial, number 1 siya. Next is si Rapi Tulfo. So ibig sabihin talaga, very relatable si Tatay Digong. Kasi yung kanyang mga statement, quotes, and beliefs, advocacies in the policies, no, talagang very relatable. Maiintindihan siya lang masa lahat ng lahat. Hindi yung kagaya ng ibang mga politician natin dito sa Pilipinas na wala, sila lang yung nakakaintindi, di ba? Yung ginagamit nilang mga salita napaka malalalim, pang Wikipedia, alam niyo yung ganong mga salita ba na pang matalino, pang genius lang masyado. So nakakalimutan nila na mas maraming bilang sa Pilipinas ay mga taong mga simple lang, no, hindi talaga kagaya na hindi panghinyo ang datingan. So si Digong nagsasalita siya gamit ang common dialects or common language or common, basta yung common words, no, na ginagamit niya, kaya maiintindihan siya ng mga tao, ng lahat. Okay? Tapos I have grandchildren who are Muslim and Christian. So yun yung kanyang statement na bakit gano'n na lang siya ka postro or advocates. Gano'n na lang yung gano'n na lang kanyang pagpupursige, kanyang pangarap na mabigyan ng katapusan, no, ang hidwaan sa Mindanao, gulo sa Mindanao. Kasi nga meron siyang mga apo, mga grandchildren na Muslim and Christian, di ba? So I'm trying to protect everybody here. When I protect everybody, it doesn't mean just their physical being. I protect their honor. Yun. So hindi lang physical being, yung protektahan niya mga tao niya sa pag latigo, no? Latigo 50 sa mga kriminal, sa mga tarantado. So syempre pag gumawa ng kalokohan sa Davao, syempre holy talaga yung kulong kung ano man ang mga justice, mga hustisya na nararapat na maibigay sa mga taong yun, mga kasalanan na yun. Kasi hindi na sila makakapaminsala, makapapurison ng mga good human beings, or ibig sabihin mga law-abiding citizens, di ba? So yun, in that way napoprotektahan ni Digong, Tatay Digong ang mga physical being, di ba? And at the same time, hindi lang yun doon nakatapos ang kanyang proteksyon na maibibigay sa tao. Hindi lang siya ibig sabihin isa physical being, kundi pati na rin yung honor. So yun, bali hindi lang sa Davao Inyo, ito applicable to sa lahat ng mga Pilipino. Nung time ni Digong as president, naalala ko talaga na talagang ang mga king and the world leaders, grabe, I don't know kung takot sila, pero yun na yun takot means respect, di ba? Kasi kung hindi ka nila kakatakutan, kasi nga dahil nga kung magbitaw ka ng salita, talagang nagmumura, di ba? Mamurahin ka talaga ng malupitan ni Tatay Digong dati, kahit sino ka pang Poncio Pilato ka dyan sa mundo, di ba? Kahit bishop ka pa, kahit saint pope ka pa, kahit cardinal ka pa, kahit pa ikaw pa yung pinaka world of leaders, mamurahin ka ng mamurahin talaga ni Digong kung deserve mo rin naman talaga, di ba? Kaya ingat sila sa time ni Tatay Digong, ingat sila na baka sila bubiltahan o resbakan o ano man tawag diyan, di ba? Titirahin. So yun, so talagang si Tatay Digong yung parang nagpapangayanig, no, sa tuhod, or parang warning sa mga world leaders na Pilipinas kami, wag nyo kaming basta-bastahin. Oo, third world country man kami, pero sa totoo lang, yung binibigay ninyong mga aid, millions of dollars na mga aid dito sa amin kapag may mga sakuna, mga typhoons, sa totoo lang, hindi kami dapat magpasalamat dyan. Alam nyo bakit? Kasi kung tutuusin, kahit pa ibayad nyo ang buong bansa ninyo, kulang pa yung kabayaran sa pinsalang binigay nyo sa amin dito. Kasi kayo mga first world country, yung inyong mga pollution, yung inyong mga yun na nga, kayo yung mga parang sila yung pinaka number 1 contributor bakit nagkaroon tayo ng climate change, nagkaroon tayo ng global warming, di ba? Bakit nagkatunaw-tunaw na yung mga malaking tipak ng yelo sa mundo at nagiging tubig, at dito yan ibabagsak sa Pacific Ring of Fire, diba? sa Southeast Asia, diba? So tayo yon, nasa tropical country, tropical area, so Pilipinas. So tayo yung nasa-suffer. So kahit pa ibayad nila yung buong buong bansa, hindi sa sapat kabayaran para sa pinsalang na idulot ng kanilang industriya, no, ng kanilang bansa. Okay,
Tapos, yun na nga, yun, so owner, so grabe yung owner natin that time. So parang less bullied country na tayo. Kasi dati tayo yung pinaka, most bullied kasi ang Pilipinas nung araw, nung bago pa si Digong. Pero nung si Tatay Digong na yung naging presidente, isa na, na tayo, hindi na tayo pasok sa pinaka most bullied country of the world. Okay? Tapos, I don't care if I born in hell as long as the people I serve will live in paradise. So yun lang, no? So, nakakatuwa lang na nakita natin, naipakita ko sa inyo yung hitsura ngayon ng Duterte country na kung tawagin ng mga tao, lalo na yung kanyang mga tagahanga. So ladies and gentlemen, once again, bago ko i-off yung ating camera, so papakita ko muna sa iyo yung yung Duterte country. Yan. So mula rito tanan natin yung yung Gaisano Mall of Davao. Ito, zoom in natin. Gaisano Mall of Davao, tapos itong may parang may skeleton structure. So yun po yung Gaisano Mall Sky Park. Tapos itong kulay blue, ano ba yung kulay blue na yan? So let me know, mahagala ko ano yan. Nakalimutan ko na, no, kung ano yan, kulay blue. Okay, tapos ito naman ay Holy Cross of Davao, yan. Itong yan, Holy Cross of Davao. Tapos ito naman siya is the Grand Pinnacle sa may Santa Ana. Tapos syempre ito naman yung ating Vivaldi Residences na parang kakalawangin na lang siguro siya, pero wala pa rin nakatira, no? Hindi pa rin siya na turnover. Okay, tapos ito naman yung Samson College Institute of Davao. Yan, ito to. Yan. Tapos syempre yung nakikita natin dyan na bundok is Island Garden City of Samal. Tapos ito naman syempre yung Ateneo de Davao University, Davao City, no? So sobrang laki nito. Talagang in between itong Ateneo de Davao University, in between siya ng in between or apat na kalye, no? Like ito yung si Imrecto, yan. Tapos Ponciano, Jacinto, si Imrecto, Jacinto, Rojas Avenue. Tapos sa likod niyan merong maliit na kalye na short lang talaga, like mga 10 meters lang yata ang distansya. Although so hindi siya sikat na kalye kasi hindi nga siya masyadong dinadaanan. So hindi siya landmark masyado na kalye. Tapos syempre makikita natin dito yung yung Marco Polo Hotel, the first ever 5-star hotel sa Davao City. I don't know ang Dorian Hotel and Grand Regal Hotel kung sila ba ay, at saka yung yung Apoview Hotel. Mga hagala, please let me know kung yun bang nabanggit ko na yung tatlo na yun, si Grand Regal Hotel, si Dorian Hotel, at saka si Apoview Hotel is mga ba sila, mga 5-star hotel, like just like Marco Polo Hotel. So if not, so tama yung sinabi ko na the one and only 5-star hotel dati si Marco Polo. Pero ngayon meron ng 5-star hotel, no, yun na si Dositani and Acacia. And I don't know si Sida, kung si Sida Hotel is ba siya, 5-star hotel. Okay, tapos ito naman si Avida Tower sa maya si Imrecto. Tapos syempre si Royal Mandaya Hotel. Yan, so yan ang mga mga barangay councilor, mga barangay captain na taga Luzon, Visayas and Mindanao, no, kapag pupunta sila sa Davao para sa gagawing mga lakbay-aral, so diyan talaga sila nagsistay in, di ba, nag-check in lahat. Royal Mandaya Hotel. Okay, tapos ito Boy Scouts of the Philippines. Tapos City Triangle. Tapos ito naman yung Davao City Postal Office. Tapos ito naman gusali na to ay ang yung kay Dick Gordon, Red Cross, yun, Philippine Red Cross. Tapos dito tayo na area, pakita ko lang sa inyo yung itsura dito sa lugar, anong mga gusali makikita. So yun ba rin, no, ang Royal Mandaya Hotel, Marco Polo Hotel, Avida. So mula rito tanan natin yung kalye ni CB Bangoy. Tapos ito tanan natin tong kulay orange na yan, Magallanes Residences or City Engineering Office. Tama, City Engineering Office. Magkakulay kasi sila ng pintura ni Magallanes Residences. Yan, this one. Tapos ang City Hall ay hindi siya tanaw dito kasi maliit lang siya nagusali. Sabi nga ng mga random comments sa Facebook, sa mga random post lang din sa Facebook,
Kasi ano eh, parang nakapost kasi doon sa nakita ko na Facebook is apat na city hall ng apat na metropolitan sa Pilipinas. So yun na nga, Manila City Hall, Cebu City Hall, Davao City Hall, and Iloilo City Hall. Tapos may nag-comment doon na ang Davao City Hall daw ay parang barangay lang daw nila. Para ang laki ng City Hall namin dito sa Davao ay parang kasing laki ng kanilang barangay hall sa kanilang lugar. Di wow. Anyway, so ito naman ay ang ano natin, parang anong tawag dito, yung parang sa may People's Park yan eh. Anong nga tawag dyan? Yung maglagay ka ng mga, kalimutan ko na to eh. Sige na, kayo na mag-comment dyan kung ano yan. Tapos ito sa malayuan, tanong natin no, itong dalawang gusali na to, yan si Verdon Park. Malaking gusali din yan, mataas no, 27th floor, 26th. Tapos merong ginagawang si Davao Paragon, yan, under construction sa may SIR Matina. Tapos ito naman si, sino ba to? Apo View Hotel ba to? Pwede no, Apo View Hotel, yan. Tapos ito si Gaisano Illustre. Ayan no. Yang kulay ano yan, glass, transparent glass na yan is dyan matatagpuan yung ano, 5th floor ng Gaisano Grand Illustre na makikita yung Picobilo Alley. Tapos ito naman yung Davao Doctors Hospital. Ayan. Tapos itong kulay pink naman ay Brokenshire, sorry, hindi siya Brokenshire, siya ay UIC Bangkiruhan. Tapos UIC Bangkiruhan. Tapos ito naman ay Iglesia ni Cristo, yan o, yung kanyang tusok sa may ano yan, General Malvar Avenue. Tapos ano pa ba? Ito hindi ko alam kung anong gusali ito dito. Regency Inn. Okay, Regency Inn. Yan o. Tama ba? Regency Inn. Okay, Regency Inn. Tapos Pacific Inn. Parang ginaya niya si ano, Cebu Pacific, oh, yung logo. Sa ano na yan, may Quirino Avenue. Tapos ano ha ba, makikita natin mga gusali rito, parang wala na yata. Anyway, yung bukid, yan yung ano, yung may mga maraming mga cell sites and towers, mga antenna. Kuan yan, Matina Shrine Hills. Okay, Matina Shrine Hills. Tapos yun, ano ba makikita natin dito sa ibabang bahagi? So yan, aray, sira yung ano ko, salamin, hayop na to. Alright. Hindi naman pala, buti na lang fake tong ano natin nabiling tawag nito, eyeglass shade. So PLDT in Smart Office no, kaya pagmamayari niya na yan eh, ni Manny V. Pangilinan. Tapos ito naman ay pagmamayari ng Aboitiz Company, Davao Light and Power Company. Tapos Bangko Sentral ng Pilipinas. Tapos ito naman siya ay, may gusali dito, Ion Tower. Tama no, Ion Tower. Ion Tower yung kulay blue. Tapos merong gusali ito yung parang ivory color. I don't know kung ano yan, anong gusali ba yan no. Tapos ito naman sila ay under construction na Avida Tower. Basta sa may ano na yan area. Ay di pala to Ion Tower, ano pala siya? Siya pala ay Landco Price Tower. Ion Tower. Dami kong gulo. Sorry mga kagala, I have to go na no. Bye bye na tayo dito. Di, parang ikutin natin dito na area. Nag-iiba kasi yung ano yung hitsura kapag depende sa location mo na lugar. So example ito Sutherland na dating Davao Sutherland ito, yan. Sutherland. Tapos ito naman yung ano, Misachira. Ang ganda din ng ano, condominium niya na mataas siya. Tapos 360 views, no? Makikita mo talaga. Tapos ito siya ay ulitin natin. So siya nga si ano, Ion Tower ba talaga yan? Parang hindi, no? Basta ito si Landco. Yan, Landco. Tapos ito naman ay si Inspiria, yan sa likod niya. Inspiria yan, tanong natin. So yun na siguro. Tapos ito naman sa ito maliit siya, yan. Mataas yan pero dahil nga nasa malayo siya, so maliit siyang tingnan. So siya naman si
Abrisa Tower yan, alam ko yan. So, that's all for today's video. Thank you for watching and I have to say bye-bye. Ingat ho kayong lahat. Maraming salamat sa mga nanonood. So, let me know in the comment box below. So, pasensya na sa mga anti-Dutertes dyan ha. Medyo, itong video talaga na to, hindi talaga to para sa inyo, no? Kundi para lang to sa mga nagmamahal sa mga Duterte family at sa kanyang mga magandang advokasya and polisiya. Bye-bye!